ng salita ng Diyos. Tulad ng atin pong patuloy na pagtitipon sa araw ng Miyerkules at tayo po ay mag-start ng 9th hour from 6 p.m. 6 a.m. to 3 p.m. which is 9th hour. Na ito ay sinulat sa Lucas chapter 23. Tingnan muna natin yung pagkasulat sa Lucas chapter 23. Yung pagkasulat sa 9th hour. 9th hour. Doon tayo sa aklat ng 44. Yan ang pagkasulat, di ba? Malinaw sa inyong King James Bible. At nang may oras na ika-anim na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-siyam. So yung time na ginamit sa Biblia, yung Gregorian time. Sapagkat yung Gregorian time ay binabase ito sa Gregorian calendar. Ang bilang magmula 6 a.m., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So 9th hour. 9th hour ang kabuuhan ng kanya pong sacrifice and suffering to save and to redeem. Pagdating ng 9th hour, yung sinabi ng Diyos sa Genesis, God was rest. At yung sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 8, na to make it holy on the 7th day. Exodus chapter 20 verse 8. At dito sa Lucas chapter 23 verse 44 ay naglilinaw na ang 9th hour, yun po ang bilang na kung bakit ang Panginoon ay nanagutan sa eksaktong 9th hour. At actually, yung 9th hour ay isang topic po yan na dapat halongkatin. Ngunit meron na tayong pupukusan sa hapong ito. Ang tungkol po sa mga anak ng Diyos, kung paano po mag-ingat sa sanlibutan ito na maingatan ng bawat isa, ang bawat sarili, hindi lang sa mga religion, kundi sa bawat isang nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Tingnan natin muna yung 1 John chapter 5 verse 18. Kukunin natin po yung 1 John chapter 5 verse 18. Chapter 5 verse 18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwan, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iigan sa kanyang sarili. Yan. At hindi siya ginagalaw ng masama. Yan. Ang promise ng Diyos doon sa mga anak niya ay yung pag nagawa ng anak ng Diyos na siya ay makapag-ingat sa kanyang sarili, hindi siya gagalawin ng masama. Kunin natin yung aklat na nakasulat sa verse 1. Sa verse 1 naman tayo. Verse 1. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, ay ipinaganak ng Diyos at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niya. So, dito po, ang pag-uusapan natin sa maikling oras, yung pag-iingat ng bawat sinuman sapagkat may binanggit sa scripture kung paano di ma-disappoint ang mga lingkod ng Diyos
At the same time, ang Diyos, doon sa mga anak ng Diyos na tinawag na katwiran ng Diyos, at yung mga taong itong nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito, ay ma-maintain niya yung pagiging anak ng Diyos. So kanina, ang 1 John chapter 5 verse 18, binanggit doon na kapag siya ay nag-iingat sa kanyang sarili, hindi siya gagalawin ng masama. Yan na. Tapos binanggit dito sa verse 1 na yung mga nanampalataya na binanggit kanina, sundan mo sa verse 2. Verse 2. Hmm. Dito'y ating nakilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Kapag tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yan. Yung magsisiibig sa Diyos, sila yung tumutupad sa utos ng Diyos. At sa panahon natin, ang pinapakita na 10 utos na hindi masunod ng tao. But through Jesus Christ, by His ordinances, masusunod ng tao ang utos ng Diyos from Genesis to Revelation. So, yung mga pagbabago mamula sa Old Testament hanggang New Testament, hanggang sa time natin, if we talk the mystery of Jesus Christ, dito natin makikita ang kaibahan doon sa mga nag-iingat at hindi. Yung pag-iingat, pag sinabing pag-iingat, una, alam ng mga believers na ang dragon, ang satanas, ay hinulog ng Diyos dito sa lupa. At ang mundong ito ay tinawag siyang lugar ng makasalanan. Kaya dito ang Panginoon pinadala din sa lupa para i-save tayo at magiging katuwiran ng Diyos. At itong mga tinawag na mga anak ng Diyos, tayo sa mundong ito ay hindi dapat ma-disappoint ang Diyos. At the same time tayo. At pinakita ito sa Scripture, una, sa 2 Chronicle chapter 28 verse 9. 2 Chronicle chapter 28 verse 9. Ngunit isang propeta ng Panginoon ay nandoon. Ang pangalan ay Obed. At siya'y lumabas na sinalubong ang hukbo na dumarating sa Samaria. At sinabi sa kanila, narito, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng inyong mga magulang, ay nag-ilit sa Huda. Ay ibinigay niya sila sa inyong kamay, at inyong pinatay sila sa isang pag-aalab ng loob na umabot hanggang sa langit. Ngayon, kapag missionary ka, ang bit-bit lagi ng mga missionary, mga lingkod ng Diyos, hindi malayo palagi sa kanila yung raids na tinatawag. Yung pwede kang makapagsalita ng salitang tungkol sa pagbabago, pagsunod sa utos ng Diyos, at pagsunod sa batas. Lalo na kung alam ng tao ang batas, katulad ng Article 3, Section 1, yung Bill of Rights. Kung hindi naman alam dapat ng tao din ang salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ng propeta na sabihin doon sa hukbo, sabihin sa sino man, ang babala ng Diyos. Kahit kalimitan ngayon kapag pagdating sa evangelism, house to house, kalimitang tinatanong sa tao, alam mo ba ang nangyayari sa kaguluhan sa panahon ito? Kasi po, ang missionary, ang ministry, ang evangelism, ay nakaprone palagi sa raids. Kaya humanda ang bawat mga missionary sa conversation na yung raids, hindi siya raids para ang trouble ng daigdig na ito ay kanya pong bitbitin, kundi yung kaalaman kung paano ang Diyos magparusa at mangaral na ipaalam sa tao yung dapat iparating sa kanila, tulad ng sinabi ng propetang ito. Sunod na verse, 10.
ngayon inyong inaakalang pasukin ang mga anak mo na Mm. ng Jerusalem na maging pinakaalipin lalaki at babae sa Mm. inyo. Wala ba kayong pagsalangsang sa inyong sarili laban sa Panginoon ninyong Diyos? Yan. Yung paggamit ng word na parang pinagalitan niyang isang tao, pinagsabihan niyang isang hukbo na nakita niya kung ano ang nagawa nito na laban sa Diyos. Kaya meron talagang laging anger na bit-bit ng tao, mga lingkod ng Diyos, kung paano ka magsalita para sabihin mo talaga sa isang tao na yung gagamitin mong salita, yung mga kapamaraanan ng Diyos, to tell easily, encourage, evangelism, using with the Word of God, na magsalita kayong plano ng Diyos sa tao, lalo na sa mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon. So, nakaposisyon na po sa atin yan na sa ating isip at puso na talagang pagdating sa evangelism, Bible study, o anumang conversation, lalo na kapag pinag-uusapan ang tungkol sa salita ng Diyos tulad ng mga kautusan, palatuntunan, the Sabbath of Jesus Christ, kailangan po ang pukpok po dyan nandyan palagi. Na yung anger, yung galit ng tao, hindi galit mula sa kanyang sarili, kundi galit na posibleng gawin ng Diyos doon sa hindi tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Kaya laging may rage na tinatawag. Katulad ng tinatawag sa panahon natin yung road rage, konting gitgitan, konting singitan, hindi nagkapalagayan, nagsuntukan, nagsikuhan. Kasi ang sabi ng isa, siya yung tama. Sabi namang isa, siya yung tama. Hindi nagkasunduan, nagsuntukan. Kalimitan, nagbarilan. Ang tawag po niyan sa kalsada, road rage. Ito naman sa atin, posibleng sa evangelism, sa mission, may mga raids na nangyayari. Kaya hindi may iwasan yung ganon. Pero at least kung katulad ng isang propeta na nagsalitang ito, ginamit niya yung mga termino kung paano ang Diyos magbaba ng kanyang order sa panahong yun, tulad ng kanyang sinabi. Sa panahon ni Propeta Daniel, ito din po ang kanyang sinabi. Daniel chapter 3 verse 19. 19. Chapter 3 verse 19. Chapter 3 verse 19. Kapasukan si Nabucodonosor. At ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban sa Sadrak, kay Mesach, at kay Abednego. Kaya siya ay nagsalita at nagpupo sa kanilang paulitin sa urno ng makapitong, mahigit kay sa dating pag-ibig. Sa lahat naman ng basa sa Biblia, dyan sa binasa ni sister, mapansin mo. Kumbaga, ang salita ng hari hindi pwedeng mabali. Pero sabi ng scripture, nakita yung kapusukan kay Nabucodonosor. Na yung pasya niyang yun, naihulog yung tatlong lalaking ito. Sino yun? Mesach, Sadrak, at Abednego. Doon sa 7 dobling init na horno. Oh. Ngayon doon sa pasya ng hari, inisip ng marami, magiging abo yung tatlo. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang tatlong ito hindi nasunog. So posibleng may mga nangyayari sa raids, sa trouble, sa mission, na kapag ang mga anak ng Diyos ay nag-iingat sa sarili, ang sabi ng scripture, hindi siya ginagalaw ng masama. Si Daniel, si Mesach, Sadrak at Abednego, hindi sila ginagalaw ng masama kahit hinulog sila sa urno na 7 dobling init. So yung raids, posible pong maharap ang mga missionary sa iba't ibang lugar kung saan siya nagmi-mission. Ang sabi ng
ating Apostol Juan in chapter 10, verse 31. John chapter 10, verse 31. At sinampot ulit ng mga bato ang mga Hudyo upang sila'y batuhin. Mm. Tuloy. Mm. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa ng mula sa Ama Mm. ang pinakita ko sa inyo. Mm. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Yan. Tuloy. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi din sa mabuting gawa ang binabatutan namin, Mm. kundi sa pangungusok at sapagkat ikaw ay baga, Mm. ikaw bagaman ikaw ay tao, ay Mm. nagpapakunwari ng Diyos. Tuloy. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ka nasusulat sa inyong pautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Mm. Small d. Mm. Yung rage, yung kaguluhan na mangyayari pagdating sa Bible study, evangelism, ang pinakita ng Panginoon dito sa John chapter 10, verse 31, yung hindi nila matanggap ang kaalaman ni Jesus Christ na hindi nila narinig sa kanilang mga saserdote at mga kinikilalang mga tagapagturo sa kautusan. Ngunit kay Jesus Christ na narinig yung mga salita na akala mo galit pero napakasimple niyang binitawan yung mga word. Yung anger easily. Yung tinatawag na anger easily into rage. So, sa tingin ng iba, galit yan sa sarili mo na kaya ka nakapagsalita ng medyo matigas kasi may galit ka. Pero sa Panginoon, yung easy lang niya binanggit yung salitang yun. Doon sa rage na yun, yung sagutan nilang yun. Walang sama ng loob, walang galit na mula sa kanyang sarili, kundi napaka-easy banggitin, ginamit yung mga termino ang tungkol sa Diyos, ang tungkol sa pagkahayag ng Diyos bilang siya ang larawan ng Diyos. So in our time, as servants of the Lord, yan ang isa sa mga binibigay sa atin na maiingatan lang ang sarili to use any anger word easily na pag binitawan mo, minsan ang tao pag sa sobrang galit nanginginig, hindi na alam kung anong gagawin. May iba na nagagalit na hindi na alam, parang namumutla na, sobrang ng galit, which is wrong. Kaya tinuturuan talaga ang bawat isa, lahat ng tao, na sabi nga ng scripture, pwede ka magalit pero huwag mulubugan ng araw. Para hindi magmanifest yung galit na hindi nakalulugod sa Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya nagalit, very easily ginamit niya yung mga word. Pero hindi galit sa kanyang sarili yun. Na talagang nagalit siya tulad nung yung pumunta siya sa isang templo, yung pinagtatapon niya, yung mga tinda ng mga tao na doon nilagay yung instead templo, ginawang palengke. Kaya hindi galit yun dahil nagalit siya sa kanyang sarili, kundi nagalit siya dahil sa paglabag ng mga tao at hindi nakaunawa doon sa kautusan ng Diyos at hindi tinuro ng mga kautusan ng Diyos. Kaya mapapansin mo ang salita ng mga apostol din magmula kay Christ. So tinawag siyang napaka-easy lang ginamit niya yung mga word of God, ang mga term, hindi galit. Pero iba ang napapansin ko sa Lunita, maging sa circle, kapag nag-sharing sila ng word of God, kapwa sila mga mangangaral, pero makikita mo galit na. Galit na yung isa, galit na yung isa. Hindi na nagbibigayan. Yung isa tama, yung isa tama, yung isa tama.
Merong galit sa may rebulto, merong ayaw sa rebulto, merong gusto sa rebulto. Kapwa nagtatanggol. So lumalabas na hindi na mula sa Diyos yung mga term na ginamit. Hindi na napaka-easy ang paggamit nila sa mga termino, kundi galit na sa kanilang sarili. So, ang ipinakita po dito, sapagkat ngayon ang lahat po ay kumikilala as the servants of the Lord, maging katuwiran sila ng Panginoon. Mapupuna mo na panalo o hindi, debate man o pag-uusap, mapupuna mo na ang tao hindi siya nakapagpahinga doon sa tinatawag na the anger easily into rage. Para bang nangyari last month, pag binuksan mo ngayon, parang hindi ka pa kontento. Ganon ang tao. Pero ito, pinakita sa scripture kung ano pong impact nito. Sa panahon ni Job, itong pagkasabi niya, Job chapter 16 verse 9. Mm. Mm. Nilulay niya ako sa kanyang kapuotan. At pinusig ako, pinananalitan niya ako ng kanyang mga ngipin. Mm. Pinagbibilatan ako ng mga mata Mm. ng aking kaaway. Oh, di ba? Kasi yung yung galit, kapag hindi na gamit niya sa tamang pagbitaw, no, sa isang termino, into rage, may pinaliwanag ng kababasa lang ngayon sapagkat si Job ay righteous man. Amen. Naramdaman niya yung pangangalit sa ngipin, na yung pangangalit sa ngipin na ito hindi matanggap ng mga righteous man, na maramdaman niya ito sapagkat alam niya naglilingkod siya sa Diyos. Tulad sa Christ Sabbath, yung implementation ng 7th day sa Christ Sabbath, si Jesus Christ. Yung God was rest, ang katuparan ng 7th day, si Jesus Christ. So nag-rest si Christ to save and to redeem. Yung mga nililigtas at tinubos, mag-rest din. So pag nag-rest siya, kapag siya nagalit, very easily instead into rage. Hindi siya napupuot, hindi. Kasi lalo na ngayon, sa panahon ngayon, sa pag-init, pag pinasok ka ng galit at nagsalita ka ng sobrang galit, kapag tumaas ang dugo mo, high blood, kalimitan may inaatake na mamatay sa sobrang galit. Pero ang mga lingkod ng Diyos, being a righteous man like Job, pinayo kanina sa 1 John chapter 5 verse 18, kayong mga anak ng Diyos, pinag-iingat sila, tayo, para hindi sila gagalawin ng masama. Yan na. Si Job, righteous. Si Daniel, ganun din. Si Meshach, Shadrach, Abednego, ganun din. Pero nung nagbaba ng order ang hari, at talagang ihulog mo yan at painitin ng horno ng 7 doble, nandoon ang Diyos upang ipakita sa hari na sila ay hindi sila nagalaw ni anumang kapiraso sa kanilang katawan na pwedeng masunog. Ang pinakita doon, yung galit ni Nabucodonosor, na hindi galit kang Meshach, Shadrach at Abednego sapagkat yung tatlo nanindigan lang yon. At yung nagbaba ng desisyon para sila ihulog doon sa pugon, sa galit ng hari, hindi galit mula sa Diyos. Kaya kung maalala natin sa Biblia, pinagbabawal sa tao na maging hukom sa kapwa-tao. Dahil, ang sabi ng Scripture, bigyan daan ng tao ang galit ng Diyos. Ito yung pinakita ngayon. Pagdating doon sa pangangalit ng ngipin, hindi lang ang mundo, pati yung katulad ni Job.
Sa panahon ni David, ganun din nangyari. Chapter 35, verse 16. Psalms. Chapter 35, verse 16. Gaya ng mga nanunuyang suwain sa mga kapistahan, Mm. kanilang pinangangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. Panginoon, hanggang kailan titigil ka? Ilagkas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira, ang aking sinta mula sa mga liyo. Yes. So, ang paggamit pala ng paliwanag sa scripture, kung alam mo yung totoo, tamang buwan, tamang pizza, tamang oras, ipapaliwanag mo siya hindi sa paraang rage, hindi sa paraang may galit talaga sa ating sarili para makumbinsi mo, mapaniwala mong isang tao. Na katulad ng iba, nagsasalita na nga na hindi magandang termino, ginamit yung salitang BO-BO, yung TNG, which is wrong. Sabihin yung paggamit sa buwan, anong bersikulo, anong chapter, sabihin yun doon sa mga taong hindi nakiintindi base sa naintindihan mo sa aral ng Panginoon. Pero yung galit na yan, hindi iyo. Galit yun mula sa Diyos, ginamit lang yung bibig mo para sabihin ang katotohanan doon sa nalalaman sa Scripture. Kapag ganon, mawawala sa kanya yung high blood, mawawala sa kanya yung puot at galit, hindi sa pansarili niya, kundi matupad yung kalooban ng Diyos doon sa kay Meshach, Shadrach, Abednego, na kahit nagbaba yung hari ng order, yung tatlo, hindi talaga nasunog ni anong piraso sa katawan nila. Kaya ang righteous, hindi dapat magkaroon ng tinatawag na pangangalit sa ngipin. Yung mga lingkod ng Diyos. Okay. Isa pa, sa Psalms chapter 37 naman tayo, verse 12, 37, verse 12. Amen. Ang masama ay kumakasa laban sa ganap at pinangangalit sa kanya ang kanyang mga ngipin. Tuloy. Tatawanan siya ng Panginoon. Kapagkat kanyang nakikita na kanyang kaarawan ay dumarating. Yun. Di ba? May mga nagpo-post. Kung mapansin niyo po sa FB maging sa YouTube. Conversation using by any chapter and verses. Tapos yung conversation, kadalasan, napupunta sa pag-persecute ng ibang mga churches. At kadalasan, papasok yung political system, pagkampi-kampi. Kadalasan po yan. Kadalasan, nagsusuntukan. At mayroon tayong nabalitaan yan, kapwa mga pastor yon dahil hindi nagkaintindihan sa aral ng Diyos. At yung pakiramdam ng bawat isa, sila ay mga righteous, sila ay mga lingkod ng Diyos. Pero yung bibig nila, tinawag na nangangalit ang ngipin dahil nagbibitaw ng mga termino, hindi term galing sa Diyos. Kumbaga, ang ginawa ni Daniel, Meshach, Shadrach at Abednego, tanging nanindigan sila sa kanilang pasya kung paano sila naglingkod sa Diyos. Ibig sabihin, sa panahon natin, kahit si Nabucodonosor ay hari, meron pang mas mataas sa kanila ni Meshach, Shadrach at Abednego. Sa panahon natin, sa spiritual interpretation, hindi pwede na hindi sundin si Meshach, Shadrach at Abednego. At hindi rin pwedeng dapat sundin katulad ni Nabucodonosor. Kundi yung tatlong ito nagpakita sa panahon natin na kailangan sundin yung kanilang stand, yung kanilang panindigan. Na sa panahon ito, kung mayroong mang mas mataas pa sa kanila, dapat ang sundin yung tatlo kung paano sila nanindigan sa Panginoon. Like in our time, in every churches, in every leader, pag nakita mo na kontra sa kalooban mo yung ginawa ng isang kapatid,
pag nakita mo na yung ginawa ng isang kapatid ay ayon sa ginawa ni Meshach, Shadrach at Abednego, tulad din ni Job, tulad ni Apostol Pablo, tulad ng mga apostol, tulad sa ating panahon, yung anger hindi siya pwedeng i-apply into rage na parang i-criticize mo, baguhin mo, hindi mo gusto, ayaw mong sang-ayunan yun. Halimbawa, pinakain ni Christ ang 5,000 katao. Ilang isda lang at ilang tinapay ang ginamit para i-bless. 5 tinapay at hindi pa na ilang isda. Sa ganon karami, pinakain ng Panginoon ang ganong karaming tao. Sa ilang tinapay at ilang isda lang. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, nagsabi sa mga apostol, paupuin mo sila. Hindi sinabi ng Panginoon, papilahin mo sila. So, ngayon, kung may asawa ang ating tagapagligtas, ano kaya sabihin ng asawa? Ba't mo papakainin yan dami? Eh tayo nga kulang. Ba't ka mamigay? Palibhasa, ang mga apostol, order ng Panginoon, wala silang magawa, sunod sila. Ngayon, pag ibigay sa iyo yung authority na yon, pag ibigay sa iyo, dedikasyon, Sister Marisa, Sister Marlene, Sister Bilia, Sister Baluloy, Sister Mila. Pag ibigay sa iyo ngayon yan, at malaman ngayon ang mission mo, ang ministry mo, doon sa mga taong hindi nakaintindi sa iyo, kalimitan, magkakaroon ng galit, na yung galit na yun magiging rage inside of the family, magiging trouble yan, dahil hindi naintindihan nila yung mission na binigay ng Diyos sa iyo. Pero, kapag tama ang pag-apply ng isang anak ng Diyos at pag-iingat na hindi niya masira yung mission na binigay ng Diyos sa kanya, 100% tulad ng Meshach, Shadrach, Abednego, iniingatan siya ng Diyos. Kaya lang, hindi siya magiging gnashing of your teeth, yung hindi mangangalit ang kanyang ngipin na parang lagi siyang guilty. Na samantala, ang mga righteous man, ang mga servants of the Lord, laging nasa present of mind na mula sa Panginoon na ang ginagawa niya, yung gawa na utos sa kanya ng Diyos. Kaya sabi kanina, yung mga anak ng Diyos na sumusunod sa utos ng Panginoon. Balikan natin, verse 2 ng 1 John, chapter 5, verse 2. Dito'y ating nakilala na tayo nagsisiibig sa mga anak ng Diyos. Pagka tayo nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ngayon, yung mga nagsisiibig sa Diyos, may pagtupad sa utos ng Diyos. Ngayon, para makita natin, doon sa mga umiibig sa Diyos at walang pagtupad sa Diyos, ang Diyos magkakaroon ng disappoint doon sa umiibig sa Diyos na hindi naman tumutupad sa utos ng Diyos. Tingnan natin sa Scripture. Sa panahon ni David, doon po sinabi ito. Psalms chapter 112, verse 10. Nakikita ng masama at mamamanglaw siya ay mga galit ng kanyang mga ngipin, matutunaw ang nasa masama ay mapapala. So, hindi dapat magkaparehas ang pangangalit ng ngipin sa masama at yung mga righteous man.
ang mga righteous man, ang gagamiting termino nila, hindi galit kundi galit mula sa Panginoon. Like nung paggamit ng mga chapter and verse, books sa Biblia, 66 books or 73 books, kahit anong gagamitin, hindi mula sa sarili yung galit na kanya pong sasabihin, maging sa evangelism, maging sa Bible study. Dahil magkakaiba ang pangangalit ng ngipin ng righteous at yung masama. Hindi pwede magkaparehas ang pangangalit ng ngipin sa isang masama at sa isang righteous. So, ang tanong, paano na-involve ang righteous sa galit? Yan ang ano ngayon. Paano? Sapagkat dito, bago natin balikan, ah, sa 112 verse 10, yung binasa kanina, Nakikita ng masama at mamamanglaw siya ay magagalit ng yan. kanyang mga ngipin at matutunaw ang nasa masama Yun. ay mapapara. Yan. Kasi yung masama, ang gagamitin yung termino laban sa isang tao to rage into another person. Yung galit hindi mula sa Diyos, mula lang sa kanyang sarili. Halimbawa, inggit siya, ah, meron siyang gusto lang sabihin na hindi naman dapat sabihin, meron siyang dapat bigkasin na hindi dapat bigkasin, na without knowing, yung kanyang ginamit na mga termino, hindi galing sa Diyos, kundi maaaring galing sa kanyang sarili or worldly. Kaya sa English Bible, sabi doon, sa English Bible, 112 verse 10, 112 verse 10, English Bible. Wicked shall see it, Mm. and be grieved, they shall be not with his spirit, and Mm. melt away. The desire of the wicked shall Mm. fail. Yun. Magkakaroon siya ng disappoint, the same time ang Diyos. Kaya ang ministry ng sino man, born again o pari, cardinal, kaya ang iba nagbabad talaga daily sa pagbabasa ng scripture kung paano niya i-exercise ang kanyang ministry na sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon, fresh ang kanyang isip palagi na tuwing gumagamit siya ng termino, if we talk rage, gagamit siya ng mga termino into a very easy sa harap ng tao. Hindi galit mula sa kanyang sarili. So, ang righteous, magkaiba ang pangangalit ng ngipin kaysa masama. Kasi ang masama, may takot sila sa Diyos, pero hindi sumusunod sa utos. Pero ang righteous, may takot sila sa Diyos, pero may pagsunod siya sa utos. Kaya ang ngipin, magkakaiba ang ngalit. Magsasalita ang righteous ng salita mula sa Diyos. Ang masama, magsasalita hindi mula sa Diyos. Kaya hindi magkaparehas, magkatugma, at hindi pwedeng ipagsama na ang katuwiran ng Diyos hindi pwedeng sawatain at kontrahin sa gawa ng masama. Nakuha natin ibig sabihin na yung papanigan ng lahat ng tao kung alin yung sinabi ng Diyos tulad ni Meshach, Shadrach, Abednego, kung may persecute ang hari sa kanila, hindi sila na nabago ang kanilang stand kung ano ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Kaya dito, magkakaroon ng malaking disappoint ang mga righteous kapag nakagamit sila ng mga termino na pagbitaw noon ay may lamang galit. Na yung galit na ito ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa kanyang sarili. Kaya siguro sa ating panahon, individual, mayamat mahirap, may pinag-aralan sa wala. Siguro yung sinasabi nating tayo na yun sa ating sarili, siguro pag-aralan natin yun na ang lahi nga, pinalipat na tayo sa lahi ni Huda. Live like Christ. So siguro, especially sa mga leader,
para magkaroon tayo ng spiritual and sacred, righteous sa Panginoon, pag-aralan natin na hindi tayo mismo ang ma-disappoint. Kasi magkaiba ang pangangalit ng ngipin. Yung sinabi kasi natin po, para siyang katulad ng tsismis sa kalsada. Yung issue, halimbawa, issue ng corruption. Sa Pilipinas, kailan nag-start? Issue ng church sa Pilipinas, kailan nag-start? Alam natin yan, 15th, 21st century. Pagdating sa ating panahon ngayon, ang issue ng corruption, para sa akin, hindi naman nagsimula yan sa isang profesyon ng isang tao, kundi sa pagkakamali ng mga tagapagturo sa atin kung anong taon siya pinanganak. So, itong tinatawag na disappoint, hindi dapat ma-disappoint ang mga lingkod ng Panginoon sa time natin dahil gumagamit sila ng book and chapter at mga verses at mga topical. Paano po i-guide ang tao sa tamang pananampalataya, sa tamang seventh day of Christ, sa tamang day of resurrection ni Jesus Christ. Yung mga aral na yon, baluktutin man, may pagsubok man, may mga trials man, easy lang niya bibitawan yung aral. May kapayapaan, may kinahunan, may buong tapang niyang sasabihin yan. Kasi ang tapang na tinutukoy ng sanlibutan, masindak mo yung tao. Pero ang tapang na tinuturo ng Diyos, yung maipangaral mo, maituro mo, masabi mo sa mga tao, ito yung sinabi ng Diyos, ito yung aral na binigay ng Diyos sa lahat ng tao. Pag nagawa mo yon, ang binanggit kanina, pag-iingat ng mga anak ng Diyos, na kapag meron siyang pag-iingat, ibig sabihin paggamit, kahit itong init na ito, magkaroon ng itong dobling init like ni Meshach, Shadrach, Abednego, hindi ka kakabahan. Kasi alam mo, may promise ang Diyos eh. We are the temple of God. O, kung may high blood ka, mayroon kang anumang sakit, hindi ka kakabahan dyan. Kasi ang banta ng mundo, pagka ganun ka, ganyan ka. Pagka ganun ka, ganyan ka, hindi. Ang sa Diyos, pag sinunod mo utos ng Diyos, ingatan ka ng Diyos. Pag ginampanan mo yung utos ng Diyos, pag mahal mo ang Diyos, sumunod ka sa utos ng Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, sinunod mo utos ng Diyos, anong pangamba? Actually, sabi nga ng marami, itong init na ito, ano pa lang to? Aircon pa lang ito sa impyerno. Pero kay Meshach, Shadrach, Abednego, 7 times yung init. Pero, anong nangyari sa tatlo? Sabi ng Biblia, nibuhok nila, hindi malang nalapnos, mga balat nila. Ang summer na umabot ng 30, 45, 45, i-enjoy na lang ito ng lahat ng mga righteous of God. Alam nyo, minsan, dinanas kong magbilad sa init 7 to 8 hours. Kung hindi kayo maniwala. Yung ibang may mga maintenance, obligadong papasok sa mga puno, silong. Pero ako, ganun kahaba ang oras. Nagtaka sila. Alam mo, naka-jacket pa ako. Na yung jacket kong suot, parang hindi siya masyadong pasukin ng init. Nagtaka ako sarili ko, ba't nakaya ko yun? At habang nakababad ako sa init, pinakiramdaman ko ang katawan ko kung bibigay o hindi. May umudyok sa akin, huwag mong ubusuin katawan mo. Inisip ko, kung matunaw ako sa init na ito at atakihin, hindi ako tunay na lingkod ng Diyos. Ang nilabanan ko yung bulong na yon. Ang nasa isip ko, templo ako ng Diyos. Kung anong mangyayari dito sa pagbibilad ko, minsan naglalakad ka kasi ng mahaba, ilang oras. Balik-balik yan. Pinatunayan ng Diyos like Meshach, Shadrach, at Abednego. Itong dobling init, hindi sila na. Kaya itong mundong ito na mayroong ganong banta na sa sobrang init,
Maaaring next year mas matindi pa, maaaring next year mas matindi pa. Kasi malinaw na ang mundong ito nung hinulog ang dragon si Satanas, ang mundong nandito ang impyerno sa ibabaw ng daigdig na ito. Wala na kung saan ang impyerno. Nandito. Unless na lang that we are rejoicing in the Word of God, serving into the Lord, pwede tayong magalit into a rage, pero ang ginagamit natin, yung mga termino na termino mula sa Panginoon. Paano ba magsalita ang Diyos? Ang salita ng Diyos from Genesis chapter 1 hanggang Revelation yun. Yung mga verses and chapter, salita ng Diyos yun eh. Pag ginamit mo yung mga salitang yon sa pamagitan ng bibig natin, ang Diyos nagsalita sa pamagitan ng bibig ng tao. Kaya tinawag na ang mga propeta ng mouth of God. Tayo tinawag na mga anak ng mga propeta. Kasi sumunod tayo doon sa aral ng Diyos na unang ginamit yung mga propeta and then mga apostol. Hanggang sa time natin, hanggang kay Apostol Pablo. So, nagsalita ang mga propeta. Tayo din magsalita sa ating panahon. Pag nagalit ka, pwede ka rin magalit, pero gamit doon sa chapter and verses. Halimbawa, charity, spiritual, financial, physical, andun sacrifice mo. Verses, anong chapter? Tungkol pagdating sa mission. Anong ginawa ni Misak, Sadrak, Abednego? Sa kanilang panahon, hindi na-disappoint ang Diyos. Sila din mismo hindi na-disappoint sa Panginoon. Dahil pinatunayan ng Diyos na sa kanilang paglilingkod, kahit hinulog sila sa horno na 7 dobling init, hindi sila na-disappoint. Pinatunayan ng Diyos. O sa time natin ngayon, kung meron tayong gamot na pang-maintenance, huwag tayong sasandal dyan. Bitawan nyo kung kinakailangan yan. Pag sinabi nyong, pag binatawan nyo at mamatay ako, maling termino yun. Demonyo ang nagbulong yan. Sadrak, Misak, Abednego, nag-decide sila. Eh sabi ni Apostol Pablo, to live and to die. Mabuhay kay Kristo, mamatay kay Kristo. Yan din ang ating faith ngayon sa time natin. Para hindi ang Diyos una ma-disappoint sa atin at tayo mismo. So paano? Ang sabi ni Apostol Mateo, chapter 24, verse 51. Chapter 24, verse 51. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaibabaw. Doon na ang magtatamis at magtangalit sa mga tipi. Hirap nun eh. Praise God, no? Isasama doon sa mga ganong klaseng mga, samantali dati siniparit ang isang taong ito. Ngayon sa panahon yan, instead na siya ay righteous, magkakaroon siya ng disappoint mismo sa sarili niya sapagkat yung panahon, sabihin lang natin, 5 years, 10 years sa paglilingkod niya sa Panginoon. Tapos, after all, ang naging friends niya, yung katulad din sa mga tao, nagngangalit ang ngipin. Kaya ako, na-practice ko ito sa tulong ng Diyos, na mas gusto kong pag-uusapan yung future ng tao, kung paano siya lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Kung anong kalooban ng Diyos na siya nakasurvive sa maraming pagsubok. Pero yung mga past life, kaya sabi ng Scripture, huwag nyo nang pag-uusapan ang mga history tungkol sa angkan at lahi. Pati pag-aaral, binanggit din kapaguran lang. Kumbaga, hindi na yan in sa panahon natin ngayon. Kaya mapapansin mo ang pagkakaiba ng mga unrighteous at saka yung righteous, na hindi parehas kasi ngayon po, ang mundo, ang demand, pansin naman natin, yung kahirapan. Pero yung mga naglilingkod sa Diyos, yun din ang demand. Pangangalit sa ngipin din.
So, anong naging problema? Kadalasan nagkaroon ng disappoint. So, doon sa disappoint na yon, papasok siya sa hindi tulad nung paggamit ng tamang termino, into a rage. Yung anger kasi po, yung reklamo ba? Yung reklamo, yung anger, yung salita, ang paggamit. Hindi na siya mabanayan, hindi na mahinahon, kundi galit na talaga. Na talagang hindi mo na makita yung pagiging righteous. Rage po, papasok na siya sa rage. Okay? Sa Acts chapter 22, verse 23, chapter 22, verse 23. At samantalang sila'y nagsisigawan Hmm. at ipinaghahagisan ang kanilang mga damit at nagtatabog ng alabok sa hangin. Hmm. At ipinag-utos ng Pangulong Kapitan na siya ipasok sa kuta. At pinag-uutos na siya sulipin sa pamamagitan ng hampas upang maalaman niya kung sa anong dahilan sila'y nangasigawan ng gayon laban sa kanya. Tuloy. At nang siya'y kanilang magapos na ng mga panaling katad, ay sinabi ni Pablo sa Centurion makatayo sa malapit. Tuwing magasayo ang hampasin ang isang taong sa Roma na hindi pa nahahatulan. Anong ginawa ni Paul? Nag-iiyak ba para magmakaawa? Nagpaliwanag siya. Sinabi niya ang dapat sabihin. Kung Romano ba si Paul o Pariseo ba si Paul, niliwanag niya. Pero sa kabila ng kanyang hindi pa rin siya pinaniwalaan hanggang pagdating niya sa Roma, hanggang pinatay rin siya doon. Pero nagpatunay ang Diyos sa kanya na sa loob ng 3 years na nag-aral siya sa Espiritu sa bundok ng Arabia, tinuruan si Paul kung paano niya harapin itong mga ito. Pagdating ng panahon kapag siya ay persecute ng mga tao yan. Kaharap niya si Haring Agripa, kaharap niya yung gobernador si Pisto. Lahat pinaliwanag niya yon kung paano na-encounter niya ang Panginoon. Kaya ang rage sa ating mission, nandyan, kumbaga, prone palagi. Mission sa saan mang lugar, sa pagkipag-usap, mission sa pagdisiplina mo sa isang tao, sa pagkipag-ugnayan sa sinamang tao, naglingkod o hindi, baguhan o matagal. Ang rage nandyan palagi. Kaya ang laging sinasabi ng scripture, ang laban natin hindi sa laman at dugo, kundi laban sa hukbo ng kadiliman sa himpapawid. So mga evil spirit yun. So pagka involved na po yung evil spirit, iba na po ang manifestation yan. Kaya ang kalaban natin ng mga nasa spiritual, hindi yung physical, kundi yung spiritual. Ang physical, kahit patayin mo yan, kahit tagod-tagurin mo yan kung sa Bisaya, ang espiritu buhay pa rin. So, ang kailangan dyan, if we talk rage, yung tamang paggamit sa salita ng Diyos, chapter and verses, na kung paano niya bitawan yung mula sa Panginoon, na akala ng tao galit, pero scripture yon. Na yung scripture na yun, na in-apply sa isang tao, kailangan mo rin yung susugan yun. Susugan. Hindi mo pwedeng kontrahin. Dahil ang pangangalit ng ngipin ng righteous at unrighteous, magkaiba po yun. Yung righteous, pag nag-decide, at ayon doon sa mission binigay ng Diyos, kailangan susugat mo mong kontrahin yun. Kasi pag kinontra mo yun, kalaban ng tao, Diyos. Yun ang rage. Kaya magkakaroon ka ng disappoint, dapat ika muna. Kaya maraming ngayong nagtatanong, Christian naman to. Born again naman ito. Dapat nagkaintindihan. Pero hindi. Bakit? Kasi ang ginagamit ng mga kaunawan at kaalaman doon sa rage system, hindi na galing sa Diyos, galing na sa sarili. Kaya binanggit dito ng scripture,